Ben Tulfo Fun Filter. Dapat bang si Bato i-surrender? Or dapat ba siyang voluntaryong sumurrender? O patuloy siyang kanlungin ng mga kasapakat niya sa Senado? Shame on you guys. Ben Tulfo Fun Filter. Ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. What? Ben Tulfo Fun Filter. Hindi po ako natatakot na kami po'y i-match up kahit kanino. Kahit sino pa kayo. What? Hindi po perpektong apelyido namin. Pero, ibig sabihin dahil di ba nagsasalita. Sige nga. Kaya kayo, mga kung sino man kayong kumukontra, I'm not talking for my brothers. Nakalimutan nyo, may isang bitag na Tulfo na hindi ko masyado dinadala, pero ako yung equalizer. Ako rin yung punisher doon sa mga taong akala ninyo, you can take a cheap shot kahit kanino, swerte kayo. Hiswerte kayo dahil kay George, hindi ako nakaupo dyan. Kung ako nakaupo dyan, yari kayo. Ben Tulfo Fun Filter. Ang Senado po natin sa Pilipinas ay naging katatawanan, kahihiyaan sa buong mundo. Wala po akong pinatatamaan dahil may dalawang kapatid po ako sa Senado. Hindi po sila dahil marami po tayong mga senador dyan. Kasi, ako, swerte kayo, hindi ako napabilang dyan. George. Naipalabas na at naibalita na sa mga major international television news network sa United States, sa Europe, sa Asia. Ano po? Yung kaganapan sa Senado, nakita niyo na kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas ng isang senador, kitang-kita, kumakaripas ng takbo. Alam niyo na po yan. Ayan po. Halos malaglag na ang kanyang pantalon at karsunsilyo. Maalagutan na ng hinga, paakyat ng hagdan, gamit ang fire exit sa Senado, patungong session hall. Yan po, makita niyo. Ang nakakatawa po rito, ang session hall po ay naging finish line para doon sa sprint race. Pabilisan. Para kay Bato. Hindi po natin pinaglalaruan. Ako naman po ay just trying, just have the spirit of fun and we're not making fun. Okay, ngayon, ginawang sprint race mula sa ground floor. Tumakbo paakyat. Sabi ng NBI, may kasapakat na senador na nagdala doon kay Bato, patungo roon para makaakyat sa Senado at alam na ang pakay na halos 7 buwan absent. So, anong nangyari? Pumunta ng Senado para bumoto. Alam nyo, kahit hindi na siya pumunta ng Senado, hindi mahalaga yung gagawin ni Bato kasi mananalo at mananalo yung mayorya, the change of leadership. Dito po, makikita po rito, politika po ito. Kaya pag politika po, wag niyo akong hikayatin, o bakit hindi ka nagsasalita? Eto, nagsasalita ako. At marami pa akong masasabi. Mula ground floor, gamit ang fire exit, nakita po ng NBI, habulan po yan. Fire exit paakyat. Nakikita nyo, ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. What? Pagdating sa finish line, ang finish line ay session hall. Ang finish line ni Bato that time ay session hall. Kitang-kitang sprint runner na senador, umaakbay na sa balikat ni Ating. Balikat ni Senator Amy Marcos. Halos si Ating, all smile. Halos himatayin sa matinding hapo. Ang dating maangas, tigasin na PNP chief noon na ngayon ay sabi nila, hindi ako. Kaya tuloy nagpipista ang mga nasa social media. Naglabas ang iba't ibang mga meme, ginagawang katatawanan at libangan si Senator Bato de la Rosa. Sinishare sa social media. Pati sa international news network, sabi ko, only in the Philippines. What? Naglabasan ang mga dati niyang pahayag. Ito si Senator Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant, ikaw mismo magpusa sa akin. Nandito ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So, nandito ko ngayon. Nandito yung, pinakita ko sa inyo yung warrant na ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso, saan naman yung, ano doon, ayaw lumabas. Ngayon, masaya yung mga content creator. Alam niyo bakit? Kumikita sila ngayon. Courtesy ni Senator Cry.
Baby Bato, Tigasin de la Rosa. Boss, wag po kayo magagalit sa akin. I'm just only, ako po'y mensahero lamang doon sa sinasabi ng iba. Kung ano yung sinasabi nila, do I agree, disagree? I refuse to confirm or deny. Nawala yung prestihiyosong imahe ng institusyon ng Senado, mga boss. Ang Senado ngayon, nilalamanan na ngayon ng mga nagpapainit ng salong puwet. Silyang, ibig sabihin. Nawala ng kanyang kabayo, kaya tumigil na. Tapos, nadagdagan pa ng isang action star, acting. Kulang din, limitado. Iba't ibang persona sa loob ng Senado. May mga respetable, may mga marurunong, may mga nagdudulong-dulungan, merong know-it-all, merong namamahiya. Dagdagan nyo na lang, baka meron pa ako nakaligtaan. I want to make sure kompleto para everybody happy. Ganun po ang sitwasyon po natin sa Senado. But seriously speaking, eto po, magiging seryoso po tayo. Ano ba talaga itong kaso ni Senator Bato de la Rosa? Dapat bang si Bato i-surrender? Sa pilitan yan pag sinurrender mo. Or dapat ba siyang voluntaryong sumurrender? O patuloy siyang kanlungin ng mga kasapakat niya sa ngalan ng sinasabing Senado? Hinalal kayo ng taong bayan at yung gusali na yan, gawa yan sa buwis ng taong bayan. At kayo naninilbihan sa taong bayan. Kapag hindi na kayo binoto, wala na kayong silbi. Yung institusyon, yung gusali, mananatili yan. Yung mga laman ng gusali, yung mga taong hinahalal, naninilbihan kayo. Huwag niyong kanlungin. Mahiya-hiya naman kayo. Kasi pag kinanlong niya yan, teka muna, yung Senate building na yan na nandyan ngayon, ginagawa niyong kanlungan, ginawa yan ng ito'y pera ng taong bayan para bigyan kayo ng opisina ng tawag ay gusali ng Senado, hindi para gawin yung kanlungan. O patuloy niyo pa ba siyang kanlungin? Kayo po, mga nakikinig po sa atin, matatalino po ang mga Pilipino ngayon. Maraming nagsasabi, mga bossing, bakit kaso ni Senator De Lima noon? Kaso ni Trillanes noon, sumuko sila. Hindi sila nagtago. Sandali, nang lumabas na yung warrant, sabi ng iba dyan, magagaling, lalo-lalo na yung mga diehard. Alam nyo na, yung diehard na talagang kahit mali, pagtatanggol, bulag Ganito, sabi nila, alam nyo, yung mga magagaling daw, yung mga know-it-all. Yung warrant, hindi galing sa Korte ng Pilipinas. Tama po kayo. We have a sovereign country and we have a court working. Tama po kayo. Ngayon, ang issue, ikakanlong nyo ba or mag-aantay kayo ng Korte Suprema sabihin, hindi, no touch. No limit ang here. Touch me not. Ganun ba? Or, dong, can touch this. Ganun bang kantahan nyo din yan sa Senado? Oo, totoo po mga warrant po ni Trillanes at De Lima noon, galing po sa ating hukuman. At gumagana po, sovereign country po tayo with a sovereign court that's working. Pero dito po sa kaso po ni Bato, confidential, tinatago warrant na inisyu po ng ICC. At na parang binigyan halaga at ginalang po ata ng DOJ, Department of Justice, nung panahon po ni Boying Rimulya. Alam niya po yan, sinabi po, November pa lang may warrant. Kaya lang, for whatever reasons, inilabas niya November 2025 sa pamamagitan ng kanyang pahayag. Na itong warrant na to, parang mula sa DOJ, mukhang na respeto. Hindi naman siguro ang NBI gagawa ng issuing the warrant na walang utos sa itaas. Siyempre, NBI, National Bureau of Investigation, is the enforcement arm of the Department of Justice. Sa bawat mission, hindi gagawang NBI kapag balido yung papel. Lalo-lalo you serve the warrant. So ngayon, marami nagsasabi, teka muna, hindi dapat respetuhin yan. Paano kung nire-respeto ng kasalukuyang administrasyon na sinasabing Rome Statute na yan, halos, respeto yan, parang giving way. Courtesy lane para doon sa ICC. Ganun ba? Teka muna. Ang mga sinasabi ng mga legal expert, kapag ang kaso mo, kahit senador ka pa, tulad ng kaso ni Bato, ito, iba'y klase, ibang kaso ni De Lima, ibang kaso ni Trillanes noon, ang kay Senator Bato,
ang kasong nakanaw sa kanya, crime against humanity. Pag ang sentensyang hatol niyan, kahit na ang hatol yan doon sa International Criminal Court ay 30 years sentensya, abay, ibang usapan. Kapag 5 years lang daw, 6 years lang daw, maaaring pwede ka pa dyan, ganito, ganyan. Marami po nagsasabi, hindi po ako nagsasabi dahil di po ako lawyer. Kaya dito po sa atin na to, hanggang for the time being, hindi daw po uubre yung warrant ng ini-issue ng ICC at pinupukaw at galitin yung taong bayan ng mga nag-uudyok. Kasi dito po, ito po yung dahilan na kapag ganito pong sitwasyon, nahahati po yung bansa natin eh. Hindi po daw uubra. Ang ICC warrant na yan, confidential warrant binigay sa DOJ. Noon pa yan, alam na ni Boying yan. Nung siya ang DOJ noon, na ngayon ay ombudsman si Boying Rimulya. Na ang enforcement arm ay NBI. Siyempre, pag kininig ng NBI yan, okay, warrant na to. Hindi pwedeng kikilo si, matibag dyan na hindi alam sa itaas. Siyempre, bawat ganyan, international warrant yan, sinerve. Kaya sinasabi, hindi ubra yan. May kapangyarihan ba ang Senado natin na magbigay ng protective custody? Kasama pa sa mandato ng Senado natin nagpaggagawa ng batas. Protective custody. Siya ba'y resource person na poprotektahan nyo dahil witness nyo? Ay siguro protective custody sa kauri nyo. Pangit tingnan. Para kayong kumukonsente. Para hindi kayo makulayan, ibalik nyo yung glory days ng Senado. You have to act prim and proper protocol. And at the same time, yung sinasabi natin dito, decorum. Glaring yung sinasabi ninyo. Sinabi ni Senator Marcoleta, let's give him protective custody. Meron bang kapangyarihan ng Senado niyan? Let me ask you this. Siguro ang dapat sabihin, hanapin nyo sa mandato ng Senado kung meron. Kapag medyo may ginawang krimen, ang inyong kasamahan dyan, tatago lang sa inyong lugar, tatago niyan sa establishmento mula sa kaban ng bayan, nagusali na yan, ang mga naglalaman dyan, ang mga taong hinalal, dahil kami ang boss ninyo, hindi kayo. Gumawa kayo ng batas, dagdagan yung batas, kung mahinang batas, pero gagawa kayo ng batas, protective custody sa susunod, kung sinong ganyan, gagawin yung kandungan ng Senado. Shame on you guys. Hindi po ako spokesperson na magkakapatid. Pag sinabing magkakapatid, tatlo lang, T3. Sino yon? Yung dating magkakasama po kami, si Rafi, si Erwin, ako. Apelyido po namin isa. Marami pong issue na binabato po sa Tulfo. Hindi po ako dahil ako po ay Tulfo rin. Dahil ang Tulfo kasi nakakonfine lang dun sa tatlo. Yung dalawa na yan, kasama po ako dyan. Bakit daw tahimik sila? Alam nyo, kayo mga bossing, kung kayo mga isang bagay, patahimik sa issue ng kay Bato. Bakit tahimik sa issue ni Bato? Ako nagsasalita ako si Bato. Narinig nyo? Siguro, hindi ko po pinipreempt yung dalawang kapatid ko. Nararespeto ko po sila sa kanilang ideolohiya, pananaw, paninindigan. Mga senador po yan eh. Dapat nga kasama ako dyan eh. Talaga si George. Nakikinig ka ba, George? Ngayon, sa pananaw nila, hindi po natin pwedeng pakialaman. Ang ayaw lang, ako po, nakikita ako, baka doon sa iba, dahil palibhasa, hindi po nagsasalita yung dalawa, iba po yung kanilang stand. Pag ang tao hindi nagsasalita sa anumang issue, action speaks louder than words. Either ayaw po nila makialam kasi hindi po nila issue yan. Pagdating sa politika, depende po kung saan ka kikiling. Politika po kasi. Lalo-lalo na ngayon, naglalabasan po yung issue, ginigiba yung dalawang Tulfo, kapatid ko. Oo, hindi po kami nagkakaintindihan paminsan, pero ang dugo po namin sa ugat namin, kung maaaring we can disagree or agree to disagree, kasama po yan kahit sino eh. Pero yung pagmamahal, hindi naman perpekto magkakapatid, nandoon pa rin. Pag sinabi ninyo ang mga Tulfo, walang paninindigan, hindi nagsasalita, nakaupo sa Senado. Kung ako kasama na, siguro magdede-4 pa ako, tataas ko pang kapa ako doon sa table. Ang gagawin ko kung ako naging doon. May insulto pa kayo sa akin, dadagdagan ko pa. Papakita ko sa inyo kung paano, kung ako pa yung naging senador, ganito po ang gagawin ko. Yan. Ganyan ang gagawin ko. Habang yung dalawang kapatid ko, makaganyan lang ako. Bakit? Hindi ako magiging interesado sa issue na ba to at ginagawa niyong issue sa mga kapatid na Tulfo. Kasi may sariling paninindigan, binabasa ko ang kanilang paninindigan. Siguro, desente pa po sila. Kung wala kang masabi na hindi maganda, huwag ka na magsalita. Kasi, senador yun eh. Kasama nila.
O ngayon, doon sa dalawang kapatid ko, nakikita nyo, nakaupo lang, tahimik. Nakikita, ginagawa nyo ring meme niya mga dalawang brothers na Tulfo, tahimik. Ang pananahimik, ibig sabihin, hindi tanga, hindi ka pareho ng iba. Tanga talaga, nananahimik, yung wala talagang ginagawa, pumapanis ng laway, kulang na lang, magmumog ng mouthwash kasi wala nang masabi. Sayang pagka-senador. Nakatingin sa kisame, nagbibilang ng butike, tahimik, pipi. Sino yon? Yung bang gusto ninyo? Yung dalawa na yan, hindi perpekto. Tulad ng iba, may kinikilingan, may depende kung political party, kung kanino ka, sasang-ayon ka, may kanya-kanyang pananaw. Hindi pare-pareho ang pananaw ni man. Kahit na kami magkakapatid, hindi pare-parehong pananaw, pero iisa lang ang dugo namin. Magkaiba kaming pananaw, pero respetuhan. Kung minsan, hindi man namin kugustuhan, mapapahayag namin yan. Lalo-lalo na sila ngayon, exposed sila, being public figure, talagang hindi sila exposed na sila dyan, and magkaiba po sa ginagawa ko. Ngayon, yung pagtatawanan ninyo, mayroon pang isang Marines natin, nagpakita ron, pinagtatawanan yun. Ito ba, dahil yung isa, ininsulto pa yung Senator Raffy, dahil pagdating daw sa mga, ito'y programa sa telebisyon. Wow, below the belt, ano? Akala nyo ba magigiba nyo ang mga Tulfo brothers na parang sinasabi nyo, gigibain yung pangalan namin? Magkaiba, hindi kami perfecto. Pero, iisang DNA namin, matapang. May iba, mas lamang pa ang tapang. Pero hindi namin ginagamit yung pangalan po namin. Dahil yung totoong pangalan namin, hindi po kami galing sa politika. Isa pang pinanggalingan po namin, broadcast. Iba naman po ako, advocate dati. Nasa journalist, advocate. Tumingin po kayo sa swamp. Anong ibig sabihin ng swamp? Ibig sabihin ng swamp, galing sa politika na yan. Kung nga kay Trump ka, sinabi, drain the swamp! Sabihin, lahat makikita mo dyan. Galing ba kami, mga Tulfo, sa swamp? Ibig ko sabihin, galing ba kami sa pamilya ng politika? Siguro nag-uumpisa pa lang, pang public service po yan. Pero kung ihahanay, pagkatapos dahil gusto ninyo maging galing sa swamp, na hinahangaan ninyo kung saan pa nang galing lupalop sa Mindanao, sa Visayas man yan, na parang yung kanilang tapang, ang matapang ay berde lang. Hindi nakukuha sa kulay ang tapang. Kung yellow ka ba, o berde ka, o pula ka. Depende. Ako siguro, nai-insulto ako dahil pinapackage din yun. Not in defense of my brother. Kung hindi magsasalita, ako magsasalita. Anong pakialam nyo kung ayaw magsalita ng dalawa? Anong pakialam nyo kung ayaw na magpahayag? Kung nakaupo lang sila quietly? Bakit? Bakit sila lang nakikita nyo? Dahil contender, ano? Contender? Dahil lumalamang sa survey, hindi nyo gusto? Yung bang ibig nyo sabihin, ginigiba nyo? Hindi naman nakasalanan kung gusto sila, kung sila'y matalino, bobo, tanga. Hindi naman eh. Marami naman dyan sa Senado, mga mas mahigit pa. Ob-ob na, eng-eng pa, porma-porma lang. Marami dyan, may mga matatalino, nagmamagaling, sabi natin dito, may hindi nyo magugustuhan. Pag ako bumuelto sa inyo, makikita kong kulay ninyo. Sige, troll pa more. Kumuha kayo ng inyong mga trolls mula dyan sa Asia, mula sa Indonesia, Malaysia o Burma, na attack dito. Hindi kayo mananalo sa ganyan. Trolling ang tawag ko dyan. At the end of the day, titingnan po yung DNA, nino po, ng mga tao. Kami po, na mga magkakapatid, ayaw ko man, hindi ko man gusto. Hindi naman po namin pwedeng pilitin kung sino yung bago kapanganakin sa mundo. Hindi mo naman karapatan na mamili kung sino ang iyong ama't ina at dinilabas kami kahit sino tayo. Isa lang po ang DNA namin. Magkaiba sa pananaw, magkaiba sa tapang. Magkaiba sa paninindigan, matalino o karunungan, kaalaman, magkaiba sa ideolohiya, magkakapatid pa rin. Hindi po ako natatakot na kami po'y i-match up kahit kanino, kahit sino pa kayo. Hindi po perpekto ang apelyido namin, pero ibig sabihin dahil di ba nagsasalita. Sige nga. Kaya kayo, mga kung sino man kayong kumukontra, I'm not talking for my brothers. Nakalimutan nyo, may isang bitag na Tulfo na hindi ko masyado dinadala, pero ako yung equalizer. Ako rin yung punisher doon sa mga taong akala ninyo, you can take a cheap shot kahit kanino, swerte kayo. Swerte kayo dahil kay George, hindi ako nakaupo dyan. Kung ako nakaupo dyan, yari kayo, sasagutin ko kayo eh. Ngayon, dahil kuya ako ng dalawa, hindi ko sinasabi, pagkakuya ko, iba lang yung DNA ko. Medyo ibang dating. Bahala na kayo pag sinasabi. Ang ibig ko sabihin, huwag niyong pakialaman yung dalawa. Hindi dahil di nagsasalita, ginagawa nyo. Anong gusto niyo sabihin? Gusto niyo silang na para bang tahimik sila dahil nasa mayorya sila.
mayorya. Yung mayorya, maiingay kayo, isa lang naman kulay ninyo, isa-isa lang naman kulay ninyo. Kala nyo, baka naman matitilapon kayo dyan, walang permanente, biglang magbago. Kasi ngayon, hindi stabilize ang Senado eh. Traiduran. Hindi lang traiduran. Plastikan. Pagalingan. Sabi ko nga, it's like a swamp. Drain the swamp! May sabihin yan. Saan lang bagay lang po. Pag sinabi niyo po, nagtatahimik ang isang tao, ibig sabihin tahimik ang isang tao dahil di niya gusto yung issue. Huwag niyong pilitin manindigan sa isyong ayaw niyang pakialaman. Yung bang ibig sabihin dahil hindi nagsasalita, naduduwag, tapos kakargahan niyo ng maleta, mga flood control, eto, binabanatan ko kayo pare-pareho eh. Kung meron man sa dalawang kapatid ko na meron kayong sinasabi dahil mga boss, isang bagay lang pong aking sasabihin po sa inyo. Ito na ang politika. Nabubura na yung trilyones na, hindi trilyanes trilyones na perang sa kaban ng bayan sa flood control, nakakalimutan nyo na. Itanaw nyo sa sarili ninyo. Diyan sa Senado, sangkot yung iba dyan. Swerte sila ngayon, mayorya sila, dapat sila kasama ni Bong Revilla. At marami pa sa Kongreso, nagdigaling-galingan. Mga contractors, kongresistang contractors. Kung nga pong tatanungin ninyo, dapat lang po ituloy yung ito ho. Ako na magsasalita, dapat ituloy yung impeachment kapag ifo-forward na, wag patayin kasi pag ginawa niyo yan, politika na yan. Alam niyo na ho kasi pag sinabing impeachment, it's a political process, it's not a judicial process. Politika yan eh. Patunayan lamang doon sa Senado, magbotohan kayo, at least tinuloy yung impeachment, wag niyong harangin na dahil mayorya kayo. Ituloy para nang sa ganon magkaroon ng mapatunayan, di tapos. Diyan lang naman napupunta eh. Kaya pinag-iinitan nyo dahil una, ang tanong, ano ba nangyari doon sa issue ng flood control? Nakakalimot na po ba kayo? Baka naman naaaliw na kayo sa pambansang libangan. Ang politika at pambansang libangan ngayon, ang Senado. This is Bitaglay. Ben Tulfo Fun Filter.